So, ito na guys yung ating napakabangong black garlic. Itadakimasu. Sarap guys. At dahil nag-viral yung ating black garlic, may nagtatanong sa atin kung paano siya gawin. At yung mga video natin na pas nung ginawa natin ay natabunan na pero nag-viral din siya, no? So, mga million views na din siya. Kaya ito naman guys, uulitin natin kung paano siya gawin. Ang gagamitin natin this time na bawang ay itong native bawang kung saan yung maliliit lang. And then, ito naman yung tinatawag na Chinese garlic kung saan ay yung mga galing na ng China. Ayan, ganyan sila kalalaki. Kaya kung bibilin nyo to, mas mura talaga tong yung mga ganitong bawang na nanggagaling sa China. Pero syempre, nakakapag-produce na rin dito sa Japan ng ganitong mga kalalaking bawang. At meron ngang mas malalaki pa dyan. Kung saan, eto guys. At gagawa tayo ng black garlic kasama etong ating malalaki na to. Tignan natin kung magiging maganda rin ba yung result ng ating mga black garlic kapag ganito din yung ginamit natin. So, gagamit tayo ng konti-konti. Ito siguro lahat to and then kalahati nito. Tapos gagamit tayo ng mga ganito nating bawang na kung saan binili natin the last time. Kasi ito yung ibibigay ko sa aking biyenan na kung saan nakatira sa Tokyo. Etong black garlic para mahilig din kasi sila sa mga supplements. So malaking tulong to guys kapag natuto kayong kumain ng black garlic everyday. Panlaban yan sa mataas na kolesterol at high blood. Kaya lalo na yung mga may edad na, kailangan natin to sa araw-araw. Sa paggawa ng ating black garlic, syempre ang unang-una natin kailangan ay bawang. Ayan, ang mga bawang natin. At syempre yung rice cooker natin na kung saan ay yung may warm button lang siya guys. Ito yung kahit na maghapon na lumipas guys ay mainit-init pa rin yung inyong kanin. So maganda guys, pumunta kayo sa mga recycle shop. Paganda rin kasi itong negosyo guys. Pumunta kayo sa mga Japan Surplus, bumili kayo ng mga rice cooker na kung saan ay yung may warm button. Ayan, napakadali lang niyang gawin guys. 10 days to 2 weeks guys, depende sa laki ng bawang nyo. So, etong mga bawang nito siguro mas madali silang maluluto kumpara dito sa ating medyo malalaki. Eto, lalo na to. Siguro mahihirapan tayo dito. Hindi naman siya lulutuin guys. Kumbaga ay unti-untiin natin silang mangitin gamit yung mataas na temperatura na kung saan ay hindi sobrang taas. Kailangan ay yung katamtamang init lang na para kayong nagiinit lang ng kanin. So, plus katsa. Ito naman guys, yung katsa na kung saan ay kakailanganin nyo. Or pwede rin kayong gumamit ng towel. Kasi ito naman guys, ang trabaho niya ay mag-absorb nung excess na tubig na mag-evaporate from bawang. Kasi magmo-moist yun guys, magsasabaw siya. So, ito yung mag-a-absorb nun. Kaya kailangan ay every other day ay iikot-ikot nyo naman yung bawang nyo kasi yung lahat ng temperature na mainit ay nagagaling sa ilalim. So, kailangan yung mga bawang nasa ilalim ay mailipat naman natin sa ibabaw. So, hindi ko na kailangan maghalo ng maghalo. Kaya yun ang maganda kapag medyo malaki alapad. So, tutupiin natin ng dalawa kasi nga para hindi siya maging basang-basa. So, etong ating rice cooker guys, naging lutuan ko na lang talaga to ng bawang. Ang gagawin natin, ito, hindi natin sasagad. Kung makikita nyo, napakahaba nung nandito sa side. Kasi para, yan yung hihilahin naman natin sa kabila. Ganyan. Kasi meron pang mahaba sa side na kung saan ay mahihila nyo siya. Ayan. Tapos, ang gagawin nyo lang, dahil maliliit lang tong bawang natin na to, so, mauuna siyang maluto. Kaya kailangan ay unahin natin itong malalaki kung magmi-mix kayo ng size. So, ito guys, hindi ko na siya tinatanggalan pa ng balat. Kasi yung iba, tinatanggalan nila para yan daw yung madaling maluto. Pwede din namang hindi natanggalin, pwedeng tanggalin, optional. Kaya lang, mas maganda kasi kung medyo may balat pa, hindi sila madadirect na maluto dun sa loob. Kaya medyo problemado tayo dito sa malaking bawang natin. Pakanipis lang ng kanilang balat, no? So, baka mabalatan sila kasi habang naluluto yan guys, ay magiging malutong yung kanilang balat at matutungkab ng kusa. Ayan, maglagay tayo dito. And then, ito yung mga native bawang natin which is mas maganda kasi bite size lang siya at hindi mauumay. So, ito, hindi natin siya pwedeng paapawin dahil nga yung ating rice cooker ay maliit lang. Cooker, ayan guys. Tapos, tatakpan nyo lang siya para yung tubig dyan mapupunta sa inyong katsa. Ayan na guys, yung ating bawang, ganyan lang yung gagawin nyo. Yung lampen ay ilalagay nyo lang sa ibabaw. Ito yung para siya yung mag-a-absorb nung moist na galing dun sa ating mga bawang. At alam nyo ba, sa loob ng 2 hanggang 3 araw guys, yung bahay nyo sobrang amoy na amoy. Kaya kung meron kayong place kung saan ay dun sa likod nyo na bahay na may kitchen kayo na may bubunga para hindi nababasa ang inyong rice cooker, ay dun nyo siya ilagay kasi sobrang baho talaga ng bahay nyo. Amoy bawang, amoy hininga ng matanda, lalo na kung nakaamoy na kayo ng amoy ng hininga ng matatanda ng mga hapon.
Kasi ito na may rice cooker natin na hindi natin na nagagamit na sa kanin. So sa paggawa na lang natin siya ginagamit talaga. Ayan. Kaya amoy bawang na talaga siya. Ayan, isasarado lang natin. Hoping masarado natin, guys. Ayun, nagkasya naman siya. Ito yung pagsaing, guys. And then, ito yung pagpatay. Ayan, pipindutin nyo lang pag gusto nyo magsaing. Pero hindi yan yung gagamitin natin. Kasi maluluto yung ating bawang na sobrang lambot, hindi siya iitim. So, ang gagamitin natin ay itong warm lang. Ayan. Kung makikita nyo may 00. So, aabot yan ng 100. Pag umabot yan ng 100, guys, yun, pwede nyo na siyang buksan. Or after 2 days lang. Para lang mapasingaw nyo yung excess na tubig na nanggagaling dun sa ating bawang. Para yung katsa natin medyo madry din. Pang 2 days natin, eto makikita nyo, meron na siyang nakasulat na 43. Ayan. Silipin natin. At hindi pa siya nagba-brown, diba? Yung tela natin. Kasi after siguro mga 1 week magiging brown yan. Ayan. Ito na yung maliliit na bawang natin. Na kung saan ay inibabaw natin kasi baka mauna silang maluto. Kaya natin siya binubuksan kasi dalawa yung purpose natin. Yung una, para sumingaw yung excess niyang tubig. Second, ay para yung nasa ilalim niya ay madala natin sa ibabaw. So, kaya ang purpose niyan, guys, kung bakit mahaba yung ating tela dito sa may gilid, para hindi na natin kailangan maghalo, no? Una, siksik sila, diba? Ngayon kasi lumambot na sila, kaya hindi na sila gaanong siksik. Nakasingaw na rin yung tubig. Ayan. At iaano lang natin to, guys. Iikot lang natin sila ng konti kung saan yung to ang dadalhin natin sa ilalim. Yung guys, napakadaming nabibili na rice cooker na made in Japan. Napakamura pa ng kuryente nito, guys. Bukod sa 110 siya, mura talaga ang kuryente. Ang Japanese, guys, kapag gumawa ng mga gamit yan, kailangan ay yung tipid sa kuryente. Kaya yun yung mga bibilin nyo. So, ayan, nakita nyo, guys, yung mga nasa ilalim, napunta sa ibabaw. And then, yung mga nasa ibabaw, napunta sa ilalim. Yun ang purpose natin. So, ayan. So, ayan. Tapos, sasarado nyo lang siya ulit para ito naman yung mag-a-absorb ng excess na tubig. At sa loob ng 3 araw, guys, inuulit ko ang joho ng bahay nyo. Ayan. Tapos, sarado nyo lang. So, ayan. Another 2 days, hihintayin natin bago natin sila ulit baliktarin. So, ayan guys, yung ating bawang pang-4 na araw. Ayan, makikita nyo 99%. So, babalik yan sa 0. Kailangan nyo yan patayin ulit para bumalik siya sa 0. Ayan. Tapos, bubuksan natin siya. Ayan, katas na siya. So, nag-i-start na siyang umitim. And then, iaangat natin yung nasa ilalim ulit. So, nakikita ko guys, may mga nangingitim na. Itong itim na, ito, panigurado ko, mas mabilis siyang mangingitim. Kasi pag nasobrahan kayo ng luto nito guys, papait. Kaya kailangan yung saktong-sakto lang ang inyong magiging luto. Kaya tatansyahin nyo kung yung maliliit na ganito ay mas madali silang maluto kumpara dito sa mga medium size. Tatakpan nyo lang siya ulit. Every 2 days guys, silipin nyo sila. So, ito na guys, yung ating black garlic kung saan yung ating pang 14 days. I-check na natin kung ano na yung lasa nila at kung pwede na din ba silang unang ahunin, no? Kasi mas maliliit sila, kumbaga mas madali silang maluto. So, ayan. Ito kasi meron tayong ganito. Kung makikita nyo, brown pa siya, hindi pa siya totally black. So, ang gagawin natin, ayan, nakita nyo may mga bawas kasi tinitikman ko siya araw-araw, every time na nagbubukas ako after ng 10 days. Kasi titingnan natin kung alin na yung naunang naluto, yung mas maliliit kasi may 3 size tayo na nilagay dito. Guys, ayan. Kung makikita nyo, ang kulay niya ay kulay itim na. At tikman natin. Grabe. Ang tamis niya na. Alam nyo ba, last 3 days ago, yung tinikman ko siya, wala pa siyang tamis na aroma. Amoy bawang pa siya, fresh na fresh pa at medyo light brown pa. Pero ngayon ay black na sila. Kasi dati guys, yung diyanan ko na yun, may cancer yun. Naging 0 cancer lang siya. Tapos, syempre, kapag kagaling ka na sa cancer, kahit nasabihin mo naging free cancer ka, ay meron ka pa rin mga complication na iba't ibang klaseng sakit na lalabas. So, one time na cardiac arrest siya sa hindi ka dahilanan, parang mahina na yung sikmura niya, no? Sa mga kinakain niya. Napakain yata siya ng oyster na fresh. So, hindi kinaya na ano talaga siya,
na hospital talaga siya at nadala pa siya ng emergency room na cardiac arrest talaga siya. So, ayan guys. So, ito na guys yung ating napakabangong black garlic. At tikman natin para makita nyo kung ano yung reaction ng mukha ng lola nyo. Although, tinikman ko na kanina siya para lang malaman natin kung pwede na siyang patayin yung ating rice cooker. So, ito titikman natin. At pipili tayo ng mas malaki. Ayan. So, ayan guys, ganyan yung itsura niya. At itim na siya. Ang palatandaan nito, naluto na siya ay itim na siya. Dakimasu. Sarap guys. Napakatamis niya na. Magugustuhan talaga ito ng biyanan ko. Ayan, isasabay ko siya mamaya na i-deliver. Tapos ito, yung malaki natin, ang cute niya. Kasi sambu siya. Ang problema guys, kailangan gumamit tayo dito ng kutsara. Kasi hindi natin ito mauubos. Guys, kapag ganito kalalaking bawang pala yung ginagawa, ang hirap ubusin, no? Kasi, syempre, ang laki na ito. Yung loob niya hindi pa masyadong luto. May pagka brown pa yung kulay niya. Pero nung tinikman natin siya sa panlabas, ay medyo matamis na. Tamis, grabe. Alam niyo yung tamis niya, magtataka kayo. Healthy daw siya. Nagpapababa daw siya ng blood sugar. Pero napakatamis niya. Sa tamis niya guys, para kayong uminom ng Coca-Cola. Ganun yung level ng tamis niya na wala ng nang wala ng spirit. Kasi yung lalabas yung tamis niya lalo kapag wala ng spirit. So ganun katamis. Pero nagpapababa daw to ng blood sugar at ng cholesterol. Mayaman sa vitamin C. Basta napakadami niyang benefits guys. Kaya nga napakamahal ng black garlic, no? Bukod sa medyo matagal siyang gawin. Pero sulit na sulit. At hindi kayo mapapahiya sa lasa kasi talagang ubod siya ng sarap. Para kayo kumain ng sampalok na matamis.